Heto na, sa wakas, iyak sila dito just in breaking news. Good news mga DDS update VP impeachment. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan, Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at napakaganda nga naman ng araw. Bago natin simula ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi ang paborito natin. Ayan, si Sir Banat Bay. Ayan, syempre supportahan natin yung channel ni Banat Bay mga katunay. Pakibisita nyo at syempre huwag nyo kalimutang mag-subscribe para maging updated kayo sa mga vlogs ni Sir Banat Bay. At syempre huwag nyo rin kalimutan subaybayan ang Banateros. Ayan, at syempre mga idol din natin yan. Pagpatuloy natin. Kanyo, nag-iiyakan po, ladies and gentlemen, ang mga pinklawan, ang mga komunista ay nag-iiyakan po. Dahil nga po siya nangyari sa Senado na kung saan pinababalik o sinoli at kinansel. Kaya. Alam nyo, no? Yung sinasabing nag-iiyakan na sila, talagang napakasaklap ng nangyari sa kanila. Alam nyo kung bakit mga katunay? Kasi natalo na sa eleksyon, sinuli pa yung impeachment na inihain nila. 'Di ba? Kita nyo, ang may kasabihan tayo, ang kasamaan ay hindi magwawagi. 'Di ba? Kaya, anak ng... Alam niyo mga kababayan, talaga nga namang this is a, sabi nga, karma, ika nga. Ayaw kasing gamitin yung salitang karma, pero ganun natin eh. Parang ganun na nga. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Bakit kanyo? Bakit ko nasasabing karma? Kasi alam nyo, ang problema kasi ganito. Kanila pong pinaspas, kanila pong hindi pinadaan sa tamang paraan. Hindi po nila ginawa yung due process na tinatawag na supposedly sana tinalakay yung first impeachment, second. Kasi alam mo kung bakit? Ang ginawa nila, nag-antay sila, wala kasi silang sapat na ebidensya o maayos na, alam mo yon, maayos na kaso, ika nga, para ipatanggal si VP Sara Duterte. Siguro nung nakita yung unang impeachment, ampaw to. Dagdagan niyan. Second impeachment, ampaw na naman. Kulang pa yan. Third impeachment, naku po, ampaw pa lalo. Yun ang malaking pagkakamali nila. 'Di ba? First impeachment, second impeachment, etc. is pinagtagal pa nila. 'Di ba? Kung sa una pa lang nasikaso na nila yan, di wala na sana silang problema. Siguro dinidinig na yan. Kaso nga lang ang nangyari, masyado silang naging kumpiyansa. Ang tingin ko kasi dyan, kumpiyansa sila kasi alam nila na papaboran sila kahit na anong gawin nilang kilos. Kahit na sabihin na ihinihabol lang nila yan, kahit last 2 minutes na lang hinabol nila yan, aasikasuhin niya ng Senado. Parang gano'n. Na sinasabi, parang, isa-isip ko parang, kakampi naman natin yan Di ba? Parang buo yung kumpiyansa nila. Kaso hindi pala gano'n yung nangyari. Hindi gano'n yung lumabas na resulta. Hindi sila pinaboran. Kumbaga, hindi nagustuhan ng Senado yung ginawa nila. Kaya kino-question din sila ng Senado, na bakit kung kailan last 2 minutes na saka kayo bibira ng ganyan. Parang ang lumalabas tuloy is nagiging inuutusan nila yung Senado. 'Di ba? Kasi asikasuhin niyo yan, ganto, ganyan. Kailangan asikasuhin niyo kami, nasikaso na namin yan, parang ganyan. 'Di ba? Kumbaga binigyan pa sila ng time kaso hindi nila inasikaso. Binaliwala nila. Kaya ayan. Sabi, fourth impeachment, ayan na. Ito, okay na to. Ngayon, biglang
doon na kagad, which is bawal po yun. Bakit? Kasi ang mangyayari nga po dyan, parang yung sinasabi nilang fishing na yan, yung nangingisda. Bakit kanyo? Kasi ang mangyayari, ganun na lang lagi ang gagawin. Tatanggap ng 10, 50 impeachment complaint, tapos maghahanap ng kaso. Yun nga yung sinasabing parang nagpi-fishing ka na. Naghahanap ka lang ng kaso, kahit wala naman talagang kaso. Diba? Tapos, sasampahan mo ngayon, pag-iipon-ipunin mo, tapos tsaka mo isasubmit sa Speaker of the House. Na which is mali. Diba? Yun yung sinasabing merong provision sa ating konstitusyon na immediately. Gigil na gigil sila dun sa forthwith. Isipin nyo ito Ayan, yung kanilang ginagamit pa ulit sa Senado na forthwith, dapat talakayin na, simulan na. Nabuisit yung mga senador. Yan, Gago! Forthwith pala, mga animal kayo kinukulit nyo kami. Siguro ganun na nangyari, di ba? Ang ina nyo. Forthwith Okay. Ito ang forthwith nyo. Di ba sabi sa konstitusyon, immediately, pag natanggap ng Secretary General ng Kamara, immediately papasa sa Speaker. Bakit inantay nyo hanggang fourth impeachment? Di na forthwith sila. Gago! Kaya nga sabi ko sa inyo, karma. Kaya nga sinasabi ko bukod doon sa salitang karma, talagang parang naging kumpiyansa lang sila sa sarili nila. 'Di ba? Napapaboran sila ng Senado. 'Di ba? Kaso hindi nga ganoon. Talagang hindi pumapabor sa kanila yung pagkakataon Kasi 'di ba nung midterm election, lagi nating sinasample dito yung midterm election. 'Di ba? Yung pag-asa nila na manalo yung 12, no? Yung 12 na senador na galing sa alyansa ay hindi nangyari. 'Di ba? Hindi nangyari 'yun. So talagang hindi pumapabor sa kanila yung pagkakataon. Talagang laging pumapabor yung pagkakataon kay VP Sara. Hindi ba nila napapansin? Dapat nararamdaman nila sa mga sarili nila yun Na parang yung swerte umaalis sa atin. Karma talaga yun nangyari. Bakit to kanyo? Talagang, yung mismong pinanga-atake ng Congress sa Senado para simulan yung impeachment, ay yun ang ibinalik ng Senado. Bakit kayo? Sa inyo nga, hindi nga forthwith ang ginamit immediately. Kahapon, pinaliwanag ko anong pinagkaiba ng forthwith at saka immediately. Ang immediately, ang mas strong emphasis na kailangan agad-agad. Hindi ito mag-aantay. Hindi pwedeng, sabi nga sa korte, in a legal term o sa pagdating sa mga kaso, pag sinabi ng judge, release that person immediately. Hindi pwedeng sabihin ng BJMP o ng mga pulis, sandali, pag-aaralan muna namin ito, aayusin muna namin yung dokumento. Sandali lang, sandali. Chotomate. Hindi pwedeng ganoon. Immediately, pag sabi ng korte, ito ang order, mababasa nila yan, release the accused immediately. Di ba? Kailangan paspasan na immediately. Ibig sabihin, madaliin nyo yan. No, hindi yung parang naghihintay kayo. No, sa first, second, third na parang hindi nyo pinapansin, mahina. Yung sinasabi nga ni Sir Banatbay na mahina. Dito sa port, lumakas. Parang ganon. Ito ang anuhin natin. Namimili pa kayo. Diba? Release kagad. Di ba? Hindi pa pwedeng mag-antayan. Inutos ng korte. Ganon yung nangyari doon sa Kamara. Sabi doon sa konstitusyon, immediately. So dapat, pasok agad. Kumbaga parang lumalabas dito sa una pa lang, dapat inano na nila. 'Di ba? Pinasa na nila. 'Di ba? Hindi na sila naghintay ng kung ano-anong eche bureche. Kagad. Hindi pa pwedeng laruin mo muna yung bola. Ganun yun Pag sinabi sa naalala ko yung bola no? Yung sinabi noon Tiberos na na drinibol natin ang drinibol tapos ibabalik lang natin. 'Di ba? Ang tagal daw drinibol. Grabe. Ng coach, pasa mo agad pagtanggap mo ng bola. Ipasa mo agad. Hindi pa pwedeng sandali, gusto ko munang mag-dribble dito. Di-dribble ko muna to. Tsaka ako ipapasa dun sa taga-tira. Hindi pwedeng ganun. Immediately nga di ba? Yun yung sinasabi. Ano man yung... Kaya nga sa kalokohan na ginawa nila, sila ngayon ang nahihirapan. Tapos, yung nangyayari na yan, isinisisi nila sa Senado. 'Di ba? Yan ang inaano nila ngayon sa Senado. Senado pinagbibintangan na ganito, ganyan, samantalang sila yung naging pabaya. 'Di ba? Hindi naman naging pabaya yung Senado. 'Di ba? Sinabi naman na sa kanila yon, hindi nila pinansin. Tapos ngayon, yung binalik sa kanila yung impeachment, galit na galit sila ngayon. Naiinis sila.
'di ba, sa Senado na mga tuta, mga takot daw sa mga Duterte, hindi naman ganun yun. 'Di ba? Ika nga ni Chis, binigyan kayo ng pagkakataon para asikasuhin yan, kaso hindi nyo pinansin. Oh, 'di ba? Sinasabi niya naman yan, kasi siguro kung pinansin nyo yan, sa una pa lang, ay siguro inasikaso na ni Chis yan. 'Di ba? Portweed. Yung Portweed nga, pag sinabi ng korte, we need produce the witness, forthwith the witness. Yeah? Pag sinabi na yon, di ba? Kailangan, ilabas mo kagad yung witness sa nauukol na time o sa walang delay, pero yung nasa oras. Ibig sabihin po nun, halimbawa, magta-travel ka pa, o di kaya kailangan mo ng mga court order na para puntahan yung isa, yung warrant, kailangan mong puntahan. Kailangan meron ka munang mga, kung mag-delay man, ay dahil meron kang sapat na dahilan. Di ba? Kung i-delay man. Yung, halimbawa, yung witness nasa ospital. Di ba? Pag sinabing forthwith, antay mo muna ma-release ng ospital. Kasi naghihingalo na. Hindi pa pwedeng iutos ng judge na, immediately, kahit mamamatay na yan, dalin mo dito yan. Hindi pwedeng gayon, di ba? So, ayun yung pinagkaiba nun. Bintang sila ng bintang. Kumbaga kung kailan naghihingalo, sa kanila sinugod no? Mahirap yung ganun. Dapat yung ano pa lang, sa umpisa pa lang na medyo maayos-ayos pa, inano na nila. Hindi yung 50-50 na, sugod pa nila. Na dapat forthwith, nayari ito. Yan talaga yan. Tingin ko, naging kumpiyansa sila niyan. Kumpiyansa sila niyan, kaya hindi nila inasikaso kaagad yan. Yun yung sinasabi kong nakaarma itong mga animal na to. Ngayon, dahil siya nakaarma itong mga animal na ito, iyak ng iyak. Hindi mananalo yung speaker namin sa magka-presidente sa 2028 pag andyan si Bibi. Hindi mananalo. Correction yung hindi mananalo ang speaker namin, sabi nila, sa kanya sinabi nga Sir Banat Bay, sa 2028 sorry sa sasabihin ko, no? Kung iniisip nyo na mananalo si speaker sa 2028, parang napakalabo naman po yun. Kasi kahit sabihin natin na si VP Sara ay hindi tumakbo bilang presidente sa 2028 at iba ang makalaban ni Tambi, sigurado naman na hindi siya mananalo. 'Di ba? Kita nyo naman sa mga surveys na lumalabas, napakababa niya. 'Di ba? 1%, 0.1, parang mga ganon. 'Di ba? Hindi man lang umaangat. Partida na 'yon. Nagbibigay pa siya ng mga ayuda, mga tulong na inaano niya, mga programa niya, kaso hindi talaga umaangat ang standing niya. 'Di ba? Kasi bago dapat tayo magpatakbo ng presidente, dapat nakikita natin yung umaangat siya. Maaga pa lang nakikita na natin na talaga nagiging usap-usapan siya, talagang umaangat siya sa mga survey, kaso hindi Siguro napapag-usapan siya, kaso sa ibang paraan. Napapag-usapan siya sa hindi magandang usapan. Doon siya lumalabas. So kung siya ang magiging pangbato, no, so sorry kay kay speaker. No, ito lang yung napapansin ko. Sorry po sir, sa sasabihin ko. No, pero sa totoo lang naman, hindi lang naman po ako nakakapansin. Kung tatakbo po kasi kayo, parang masasayang lang ang oras nyo, yung effort nyo. 'Di ba? Siguro sa kamera, maaaring malakas kayo. Susuportahan kayo nung mga congressman dyan na hawak nyo dahil may mga distrito yan. Pero sure ba kayo? Sure ka ba? Sure ba sila na yung mga distritong hawak nila boboto sa'yo? 'Di ba? Siyempre sabihin nila, oo, boboto kami dyan. Pero hindi natin alam ang nasa puso't isip ng tao. Madali lang magsalita pero iba pa rin ang tumatakbo sa isip ng tao. 'Di ba? Ganun yan. Nalo yun! Kaya kailangan namin matanggal si Bibi Sara Duterte. Kita mo naman, ginawa na namin ang lahat. Pero wala pa rin. Olat pa rin. Ang layo pa rin ni Speaker. Mapapagalitan kami! Yung presidency ni Tambi, dapat itigil niya na lang. 'Di ba? Kasi talagang malaking yan. Malaking lang yan.
Malaking pagod lang ang gagawin niya dyan. Talagang ito yung salitang nagpapagod ka sa wala. Ganun talaga lalabas niyan. Ganun na nangyari. Yeah? Atat na atat yung mga ito eh. Kaya ayan tuloy, napakarma kayo. O ito, panoorin natin itong mga iyakan itong mga to. Umiiyak kasi itong mga ito. Halimbawa ito si ano. Now, with respect... Ay, sandali. Nabayaran nyo na ba yung utang ninyo fourth tweet? According to, BP Sara Duterte, hindi po ako nagsabi. Kasi according to BP Sara Duterte, may utang daw po kayo. Allegedly. Ayan allegedly, may utang daw kayo kay BP Sara Duterte. Nabayaran nyo na po ba? Ako'y nagtatanong laang, kasi fourth tweet, yung fourth tweet do immediately? Ma'am, ang utang, binabayaran yan fourth tweet, ha? Kung ma-delay man, dapat yung bagang, yan pala example, yung perfect example ng fourth tweet. Ma-delay man, merong reasonable na dahilan kung ma-delay man yung pagbayad ninyo. Again, that is just an alleged na sinabi ni BP Sara Duterte, may utang daw kayo. So, sana, fourth tweet, mabayaran na ninyo. Kung totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte, ha? To the action of the Senate last night, the impeachment court. Ano ni Dilima ito? Para sila magsalita. Duterte. Impeachment court. Kamukha yun. Sino ba yan? Si Luis Tro ba yan? Uso ba yan? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Mas ano ba yun? Mas maganda ba yung pag-i-English pag gano'n magsalita? Is it better if I speak that way? May accent na. Requiring us to issue a certification about the compliance with the Constitution with respect to the filing of the impeachment complaint. As well as the second order, and that is for the 20th Congress to confirm whether we will pursue this impeachment complaint. Medyo ang prosecution panel po ay nalalabuan. Atat na talaga sila sa no? Atat na sila maging prosecutor sa impeachment ni VP Sara. Sabi nila, ito na ready na kami. Kaso, paudlot-udlot. Di ba? Dito sa naging order. Parang kating-kati na sila kay VP Sara, no? Kating-kati sila na matanggal si VP Sara. Gustong-gusto talaga nila. Kitang-kita sa kanila No? Kitang-kita Hindi to yung hindi dahil to sa inaakusa nila kay VP Sara yung confidential fund na yan. Wala yan, basura yan. Walang kwenta yan, pinatunayan na yan, inosente si VP Sara dyan Di ba? Ang lumalabas lang talaga dito is political lang. Politika lang. Di ba? At yung takot. Nakikita natin sa kanila yung takot. Dahil alam nila, sure 101% na malaki ang pag-asa ni VP Sara maging presidente sa 2028 kung sakaling tatakbo siya bilang presidente. Yun ang kinatatakutan nilang mangyari. Kaya talagang ipupush nila ng ipupush ang impeachment na yan. Kaya talaga galit na galit sila, inis na inis sila sa pagkakabalik sa kanila nung impeachment na yan na pinasa nila. Ng impeachment court kagabi. Kasalanan nyo na yun. Kung hindi kayo makaintindi. Hindi, totoo naman kasalanan na nila yun. Kung hindi nyo maintindihan, ng taong bayan, naiintindihan. Ang linaw-linaw kasi. Ang linaw-linaw, in every trial, inaayos yung mga pinapasa sa judge. Alam nyo kasi nakasabi ko nga sa inyo, naka-attend na ako ng mga hearing mga arraignment. Talagang kailangan bawat exhibit, yung alam mo yun, yung mga ebidensya, ayan, isusumite, ang tagal, grabe. Babira ba naman, napakarami ba naman Talagang iisa-isay niya, pati lahat, as in lahat ng ng mga issue, 'di ba? Iisa-isay niya ng ng abogado. 'Yun po yung siste diyan. Sisiguraduhin muna
ng court na lahat ba tama ang pagkaano, ganito. Pag hindi, pababalik sa iyan. Ibalik sa sandali. Mayroong kalokohan. Halimbawa lang. Hindi naman nangyari sa akin ito. Halimbawa lang. May kalokohan tong piskal. Ito, bla bla bla, ganito. Sorry niyo yan. Pag-aralan niyo yan. Ginagago niyo kami. Parang ganon. Diba? This is a layman. Siyempre, di gumagamit yung mga judge na gano'n. Para sinasabi, balik niya kasi tarantado itong judge na ito. Masyadong pinaspas. Ginago yung demanda nitong taon to. Ngayon, ibabalik. Hindi ibig sabihin dinismiss yun. Kasi kung dinismiss yun, hindi mo na pwede uli isampa yun. Kasi merong double jeopardy. So, hindi yun dinismiss. Ang tawag doon, ibinalik lang, pinapaklaro lang doon sa piskal na nagpasa. Ganon ang ginawa ng Senado. Bilang korte, bilang mga judge, sabi nila, sandali, may sabit itong part na ito Paano magiging quote-unquote constitutional o legal itong impeachment na ito kung mali yung pagkapasa? Mali yung prosesong dinaanan. Paano magiging legal itong impeachment complaint na ito? kaya yan naalala ko kaya gusto nilang di ba? Parang gusto nilang mawala yung Senado. Yung magkakaroon nga ng botohan dati. Ano ba yan? Yung parang yung chat-chat, basta yun na yun. Diba? Yung hindi inaprubahan, yung kinontra ng Senado. Kasi yan talaga yung nagiging tinik yung Senado sa mga lalamunan nila Kasi kita nyo, kahit nagustuhin nila kung may gawin silang ganito na desisyon, hindi nila as in hindi nila magawa. Kasi kailangan dumaan sa Senado gaya nitong impeachment ni BP Sara. Diba kailangan dumaan sa Senado yan Sila yung magdidesisyon. Hindi sila ngayon makaporma. Kaya kung ano yung magiging desisyon ng Senado, gaya nito, naging desisyon nila na wala. Balik yan. Wala silang magawa. Diba? Ang nagagawa lang nila, mainis, magalit. Diba? Tiryahin yung Senado. Kaya yan yung isa na parang, kaya ano ba yun? Diba yung, basta yun na yun, parang yung mga boto na sa mga tao para matupad yung, tsa-tsa ba yun? Basta yun na yun. Yung Prime Minister. Diba? Dati na uso yan. Yun ang sinasabi ngayon. Kaya ngayon, linawin ninyo sa amin. Although yung isa, dalawa yung reason. Yung People's Initiative, parang gano'n. Yung ba yan? Kung bakit ibinalik. Yung isa, huwag na natin pansinin. Kasi, siyempre, sasabihin naman nila, interesado sila So, we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order, about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-11 na kongreso pa lamang. Mag-a-adjourn pa po and we will be looking forward na mag-convene naman ang pa-20 kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. I wish to add, nakatanggap po tayo ng liham, or should I say, nakakita ng liham from the social media that the anticipated presentation of the articles of impeachment is canceled. Ang sabi po ng ating presiding officer ng impeachment court, the referral of the verified complaint to the impeachment court mooted already the presentation and the reading of the articles. This will be part of the clarification that we will be seeking from the impeachment court, sapagkat batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment, and we seek the guidance, we seek the enlightenment of the impeachment court so we can properly comply to the order
that they issued last night. Finally, we wish to take advantage of this opportunity upang pasalamatan po ang taong bayan. Sa lahat po ng sumusuporta sa prosecution panel. Yan na naman tayo, ginagamit na naman natin yung salitang taong bayan eh. Ay nako. Sa House of Representatives, we had a mass this morning attended by different civil society groups. Ayun na naman yung civil society nila. Religious leaders. Ayan na naman sila. And even victims of EJK. EJK. Victims of EJK, no? Kala mo naman, napakarami talagang naging biktima ng EJK. Grabe. Maraming salamat po. Rest assured, talaga. ang House of Representatives, ang prosecution panel, naninindigan po. Tuloy ang laban para sa katuturan. Talagang itutuloy niyo yung laban. Kasi kapag hindi niyo tinuloy yung laban, bago mag-2028, no? Hanggat hindi pa tumarating 2020, yari na. Kapag dumating yung 2028 pala, yari na kayo. Kaya dapat talaga hanggat hindi pa nagiging 2028 is ituloy nyo lang yung laban. Ganun talaga yun. Diba? Tahanan, hustisya, at pero sa tingin ko nito, no, sa susunod na ganyan, kung sakaling ano na naman si BP Sara sampahan, tingin ko parang yung iba dyan maaaring bumaliktad, maaaring iligtas na yung mga sarili. Kasi nga, ito, alanganin na, oh. Sa tingin nyo ba, may mga maglalakas loob pa? Siguro may maglalakas loob, yung talagang literal na galit kay BP Sara. Yung literal na naiinis sa mga Duterte, yun talaga. Pero yung iba na nadadamay-damay lang, di ba? Siyempre, mag-iisip yan. Alam na nila yung naging resulta ng midterm election, eh. Di ba, susundan pa ba nila yun? Nako. anagutan. Maraming salamat. Ayon at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.